Maharlika. Binigyan niya na ng inisyal ang pangalan ng nagde-deliver ng droga sa pamilyang Bangag na nasa Malacanang daw. Ayon sa kay Maharlika, ito daw ay kapwa niya Hilonggo. Wow. Hilonggo na pala ngayon ang mga supplier ng drugs. Baka naman, umayos kayo ha. Dinadamay niyo mga Bisaya ha. So ito nga tol, panoorin natin itong pahayag ni Maharlika na binitawan. Napakatinding revelasyon ito, tol. Pero bago yan, bago tayo tumuloy dun sa pinag-uusapan natin sa video ni Maharlika, please like, share, comment, and subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga kaganapan nito sa ating channel. So ito na nga mga tol. Parang ang hilig nila sa 1.8. Basahin nyo yung kay Sayarot. Halos almost 1.8 din yun. Favorite ba nila yung 1.8 tons na shab-shab o pulburon? So nakikita niyo mga kababayan, bakit ito high crime? Sinisira ang kinabukasan ng taong bayan. Bakit ito naaakwit? Harap-harapan, may ebidensya. Nandoon, pinakita ko sa inyo na yung bahay sa Alabang, 2 bahay na nirentahan nitong Sayarot na to, naka-attach doon sa kanyang sa kontrata ng bahay. Yung isa yata doon, binili niya yung isa renta. So, babalikan natin yon. Nakalagay yung pangalan niya na siya ay tenant sa bahay na yon. Nakalagay, nasa mainstream media po yan. Nahulihan ng tunito-niladang pagluluto ng shab-shab. Pero dahil isinasama ni Bangag Jr. at ni Lisa Marcos, Bartek, Lisa Per, kidnapper, lahat na. At ni Martin Romualdez at iba pang mga kasabwat nila. Bakit ito ay absuelto? Nakita nyo, pero ang mga nag-i-express ng malayang pamamahayag, gustong ipakulong ni Lisa, ni Marcos Jr. Katulad muli ng SMNI natin. Bakit si Morales, balik tayo kay Morales, na nagtitestify doon sa Senado na siya ang pumirma nung gabing yun na may lumapit ng March 11, nung lumapit ang confidential informant sa kanya na si Marcos Jr. ay isang bangag. Bakit siya ngayon ay binagang up dyan sa Senado na para siya ang kriminal, siya ang gumagawa ng masama? Nakikita ninyo kasi bangag si Marcos Jr. Alam ng kahit mga socialite alta o mga showbiz personalities, alam nila na si Marcos Jr. noon hanggang ngayon ay bangag. Meron dyan na laging nasa likod ni Lisa, okay, na kapwa ko Pokling na nagsisimula ang pangalan niya sa letter J. Okay? J. Alam niya ng mga taga-showbiz, letter J. Doon pa lang, nung nasa Pilipinas ako, ang sinasabi sa akin, yan ang isa sa mga nagsusupply ng drogay kay Lisa at kay Marcos Jr. para isinghot ni Marcos Jr. Sino ang nagsabi sa akin yan? Yung designer na pinromote ko. Okay? Yung designer na prinomote ko, ayan, magtabukay nga na kayo. Ikaw designer akala mo man na maano ka, magwawagi ka. Oy, Lisa, gusto mo malaman. Yan, paano ko nalaman to? Yung designer na nagkikisa sa'yo na walang pambayad sa kuryente, okay? Ang sinabi niya sa akin, tandang-tanda ko na si Jay. Okay? Hindi yung Jay na hindi yung Jay na makeup artist, hindi yon. Jay na Ilonggo na na-meet ko. Ikaw, Jay, balaan mo na. Ilonggo, talang ka, Ilonggo ka man. Siling sa akon, okay, sa nagakis asa kay Lisa, ikaw kuno ang nagasupply sang drogay kay Lisa at kay Bongbong, siling niya sa akon. Yan. Jay, balaan mo na. Basta Ilonggo ka. Hindi ko alam ang buong mong pangalan.
Siling niya sa akon, sabi niya sa akin, na ikaw, paano ko nalaman ito ngayon, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, ano ba ito? Bakit totoo ba ito? Ha, G, siling sa akon sang designer, ikaw ang nagsusupply kay Lisa at kay Marcos Jr., isa ka daw sa nagsusupply ng polboron, ng pagsinghot kay Lisa at kay Marcos. Nung nandoon ako sa Pilipinas, hindi ako makapaniwala, ayokong paniwalaan. Pero tahimik lang ako. 'Di ba? Ayoko siyang paniwalaan. Sabi ko, ano ba to? Sinisiraan. Halos lahat sinisiraan. Ikaw, G, alam mo yan, alam mo kung sino ka. In-approach mo ako nung sa inauguration. Siling mo, Day Maharlika. Ay, grabe, ganyan-ganyan. Nagka-follow ko sa imo. Hi, G, ha? O, G, na. I-ano na natin, yung dulo ng pangalan niya. Hindi Jude. G, Ilonggo. Hanapin nyo dyan ang Ilonggo. Ha? Siling sa akon, nitong walang pambayad sa kuryente na tinulungan ko para i-promote ang kanya mga jacket, ikaw daw ang nagsusupply ng polboron kay Lisa. See? Kayo maggurguran kayo. Kasi kayo yung, I don't know kung ikaw ay hindi, sabi pa nga niya sa akin, kasama ka sa pagsisinghot. Kayo, magkakaklase kayo. Yan. O ngayon, sino ngayon ang mga bangag dito? Ngayon, si Morales, balik tayo kay Morales. Igagang up ninyo. Mismo itong mga kasalikod ni Lisa, ay yan ang mga nagsusupply sa kanya. Yung si, pangalan nito, si Bibot, hindi ako nagsabi nun. Si Tebes. Di ba? Isa din siya nagsusupply. Kaya pala no wonder, ito yung mga nasa likod nilang mga pokling. Remember, sabi ni Lisa doon nung tinawagan niya, yung video na in-expose natin, nung tinawagan niya si Louie. Hi, Louie! Di ba sabi niya kay Louie na nagpapatulong siya sa mga dokumento para i-extract itong si distressed mother sa Turkey. Binanggit niya yon na surrounded siya ng mga pokling na mga katauhan. Di ba? Hi, Len! You're here! Gising ka na. So, yun, surrounded siya. So, yun nga, sinasabi ko lang sa inyo na itong walang babayad sa kuryente, siya ang nagsabi sa akin. Okay? Na ikaw, Lisa, ikaw, Marcos Jr., ay bangag. Oh, gusto mo balikan ko pa yung namit ko sa hotel. Kasama ko rin siya doon. Pinag-uusapan nila, chinichismis ka nila sa akin. Malay ko, di ko nga alam, di nga ako makapaliwala na ikayo ay mga pulburon addict o mga bangag. Kasi nga budol na budol pa ako noon. Kinuwento sa akin yan, siya lahat ang nagkukwento na kayo, pati anak mo. Special mention niya si Sandro, si Simon. Siya nagsabi sa akin yan, na kayong pamilya ay nagpupulburon. At sabi niya sa akin, si ate tawag niya, ate yan. Mukhang majonda pa siya sa akin. O ate, sabi niya, alam naman yan sa showbiz. Alam daw sa showbiz. Sabi ko, what? Okay lang. Alam mo yan. Yung kasama namin doon yung time na yon na nagpakita sa akin ng picture. Di ba sabi ko sa'yo, may pinakita sa akin picture na ang gulo na nagbabangag-bangag. Mabait naman to eh. Wag na lang natin to pangalanan. Okay? Wag na natin to pangalanan. Wala naman tong ginagawa. Mabait naman tong taong ito. Okay? Pero yun lang ang gusto kong malaman. Ang punot dulo nito, okay? Na nagsabi, kaya nung nalaman ko, ang dami na nagsasabi, pag may nakausap ko, totoo ba yan? Na si Marcos Jr. ay bangag. Di ba? Walang pambayad sa kuryente, gumaganon ka pa. Sabi niya si Kuting, gumaganon yan, no? Pati si Lam, sabi mo. At saka si Simon, gumaganon. Anong alam ko sa showbiz? Wala ako sa Pilipinas. Nung time na yun, during campaign and inauguration, ayaw ko lahat paniwalaan. Kahit si Pangulong Duterte, ayaw kong paniwalaan nung time nang sinasabi niya na si Marcos Jr. may isang presidenteng nagsisingot. Kasi during that time, ako ay blinded. Dahil number 1 loyalista eh. Ba't ko sila paniniwalaan? Pero nung nakita ko na, yung epekto ng pagdudrogay ninyo, epekto nito, Marcos Jr., ayan, ha? At ang ginagawa nyong pagpapanalo sa loto, lahat ng krimen na ginagawa nyo, kaya nung Agosto pa lang, nakumbinsi ko na ang sarili ko na bangag nga kayo.